Mga ka-eme, meron na tayong napiling may kwentang scholars. Ang Batong Lusong Elementary School sa sitio Batong Lusong, San Jose City, Nueva Ecija para sa ating susunod na benepisyaryo. Maraming salamat sa kabutihan ng ating VVIPs whose monthly subscriptions will make this possible for the second time, mga mi. Super thank you. O, diba? Paano mo susundan energy, no? Diyos! Kaya naman, sama-sama natin silang bisitahin ngayong December, bit-bit ang mga pasalubong at mga pamasko natin para sa mga estudyante ng Batong Lusong Elementary School. Follow nyo lang kami sa aming mga social media pages para sa mga susunod na mga announcement. Muli, maraming salamat sa lahat ng napakabait na mga VVIPs. Thank you mga ka-eme! Powered by I Am Rentals, book lights, cameras, podcast setups, and creative spaces all online. Visit imrentals.ph. Salmong tugunan. Yes. Paano kapag titi ka na, pero ayaw ng jowa mo? Ayaw niyang maging titi. Maging titi, ayaw niya. Paano? Paano nga ba? Tugon? Santa Angge, tulungan mo po kami. Ngayon na lang ulit tayo after ng Walang Aray. Na may theater. Oo, may theater. Again. Kasi sunod-sunod tayong pelikula, tapos theater, tapos ngayon. Theater ulit. I think ito na talagang puntahan ng art scene ng Philippines. Wow! I think parating na si Mariah Carey. Mariah para sa concert niya. The Lambs. Ate Mariah, punta ko naman dito. Parang kahit buhatin ka namin, kung tinatamad ka. Pagod na siya. Panonood ako ng concert niya. Baka makiano ka pa. Makiano? Baka umakit ka sa stage ha. Pero nakapanood ka na ng Mariah? Sa YouTube. Anyway, hindi si Mariah ang aking guest today. Kundi ang cast ng Kanino sa Likod ng Buwan. Dahil sa very successful first run ng March, Yes. at very successful debut ni Martin doon sa March, nagustuhan niya. Talagang pinush pa rin niya to. Dahil, pero naalala ko, di ba, may kasabay yun. Ano yung kasabay nun? Lolong ba? Yes, Oo. Lolong. So, Naalala ko sa... from taping, diretso lang. Yes, ginawa niya sa sarili niya yun. Ito, ano kasabay nito? Wala naman. Oh, wala nang Wala, kasabay, wala. kaya happy siya. May tulog. Ay, tulog. May tulog. Nakalimutan ko sinong kausap ko noon na yun nga, pinagsabay mo. Pero, After husay ni show, Martin. diretso taping. Taroy. Hindi ka na guguluhan na parang buhaya yung kasama ko. Tapos, kubara naman. Tapos dito magpapakita ko ng puwet. Oo. Kasi baka mamaya magpakita ng puwet doon sa may buhaya. Lito-lito na sila. Lito-lito na. For that, tatanungin natin siya mamaya. Pero syempre, Kasi yung dalawa, veterano na to eh. Veterano Ito, na eh. 50 years na sa theater. Yes. Si Ross tsaka si Elora. Oo. 50 years na sila sa Bodabil! Mga Bodabil pala. Swarsuela. Swarswell. Swarsuela. Assumption is... Perfect ko, ha? Are you perfect? Let me tell you. Oo talaga. Pero yun, so, ang gagawin natin today, magbabasa muna tayo ng letter ni Santa Angge. Yes. Tapos later, so bibigay sila ng advice, tapos pag-usapan natin. Ang second run. Second run. Ito na ba yung, syempre sasabihin nila baka ito na yung last, so kailangan nilang bumili. So, kayo na lang magsabi, baka ako pa yung Ano yung show dates? Ay, Oh, dapat Bawalang kodigo, bawalang kodigo. Kailangan Bawal stock todo. knowledge. Sorry. Kailangan stock knowledge. Sorry. Sige, Walang nasagot. Pag mali yan, tanggal. Kasi nandito rin yung Nandito yung mga alternates mga eh. alternates sila. Okay. Pag may nagkamali, tanggal, palit. Palit ulo. Palit ulo. Go. Ay, wala talaga sumagot. Wala sumagot ko. So yung run namin from October 17 hanggang November 9. Yes. 20? 25. 2025. Oo nga naman. Saan, te? Ano Ay, to? ay, syempre sa PETA Dito sa Theater. Trabaho din, ma? Trabaho din naman kayo, ma? Elora. Ay, sorry na. Sa PETA. PETA Theater. So, October 17 to November 9. Yes. Tapos directed by... Tax Rotakyo. Yun ang totoong veterano na. Yun. Oo. Kasabay din 1898 pa. ni June Robles Lana, isa ring veterano. Yes. Mas veterano pa dun sa mga veterano now. Yes. Actually, dito ko na nga sila naabutan eh. Si
Direct June. Direct June, si Tax. Nasaan ka ba nun? Ba't di mo sila naabutan? Chismis pa lang ako nun. So, tickets ay nasa tickettome.net. To me. That's Anino sa likod ng buwan. Bawal nga to me. Very strict pala. So, this is from Idea First Live. Ito na yung last ba for the year? Not yet. For the year, yes. For the year. Okay. Pero kasi sige. naman, October, last quarter of the year na. Muli Tapos mo. hanggang November 9 sila. Ano yung... Isip ka naman to, eh. Pwede mag-extend, di ba? Pwede mag-extend. Hindi pwede, di ba? Wow. Baka pwede pang Christmas special. Charot. Anino sa likod mo. Bakit hindi? So, parang dito sa poster, parang galit sila lahat, to. Oo, galit sila. Parang galit yung mga alternates dun sa ano. Parang Issue. May kompetisyon, no? I know what you did last summer daw ang peg niyan eh. Talaga ba? Oo. Kaya ganyan. Pero dito sa poster, parang nakuha ni Martin lahat ng ilaw. Sinalo niya lahat, Siya oo. ang nagbigay ng anino. Anino sa likod ni Martin. Nagbigay ang anino. Okay, game. Pakilala tayo. Ako si JP at minsan wala akong anino. Pag nakahiga. Di ba? Oh. Depende. Kung saan galing. Walang tayo. ilaw sa kwarto. We learn something new every day Yes. from JP. Diba? Very informative. Thanks to me. Ako. Ako si Tonet at napanood ko yung first run ng Anino sa likod ng buwan at impressed. Pachika siya lang. Okay, at ang ating mga special guest. Ako si Ross, gaganap bilang Nardo. Ako si Martin, gaganap bilang Joel. Ako naman si Elora, ang gaganap bilang Emma. Ako naman si JP. At ito ang Walang Kwentang Podcast! Presents Santa Angge, tulungan mo po kami. Powered by I am Rental. Thank you for our mic. Hi muna tayo sa 265,000. Yes! Doon sa camera sa likod. Ayan. Meron pa, kung nakikita nyo, baka sabihin nyo, hindi naman yung 265,000. Kasi ito lang yun, yung Yes. camera. Meron pa talaga sa likod. Fasad lang yan. Tapos sa Zoom ay 150,000. 150,000. So roughly 650. Yes. Something like that. 650,000. Roughly lang naman. Roughly lang yun. Roughly lang. Medyo rough estimate. Yes, rough estimate. Okay, game. O sige. Ito na ang Okay, ating letter. This is from Pagod. Naku! Anong itsura ng, bago tayo mag-start, ano ang itsura ng pagod Elora? Oh my God. Ano nga ba? Ay, talaga sasabihin. Charot! Ay, talagang sasagot siya. Masunurin lang. Visual. Visual learner. Parang hindi siya learner. visual eh. Parang ano siya eh. Olfactory yung Maamoy. Mapapagana mo eh. Maamoy yung pagod. Charot lang. Walang bawian, walang bawian. Bakit naman inaamo? Aminin. Meron amoy. Charot. Hindi kami haamin, Katiri! Letter natin. Okay, sige, game. Hello mga directs, Chris My Love So Sweet, and the cast of Anino sa likod ng buwan. I'm pagod at ulitin ko para pakiulit na. Sigaw tayo doon ha. Sige. Hello mga directs, Chris My Love So Sweet, and the cast of Anino sa likod ng buwan. Kailangan pa gumaganon. Okay, I'm pagod, a 22-year-old sexually frustrated gay man whose sex life has been steadily declining because nagsuslow down na yung relationship namin ng boyfriend ko. Dati, we every day, every night, laging walang mintis, laging may dilig. We flip so we can breathe each other. Tonet, ano yung flip? Para sa mga ano natin, mga... Ano nga, yun, di ko alam. Baka sa inyo, ano ba? Parang feeling ko, 69. Hindi, top muna siya ngayon, tapos bottom siya mamaya. ganun. Okay. Flip top. Is it correct? We have our fact checker here. Flip Is it top. correct? Yun ba? Yun. I guess, oo.
JP, take a stand. Visual learner kasi ako eh. Bago ko ma-confirm. Okay. So we can breed each other. Pak, ganon. Planting new seeds for the generation ng atake. Pero eto ka na nga, Direk. Recently, nag-dwindle ang sexual activity namin kasi nawala na daw libog niya sa akin. At in general, mind you, exclusive relationship kami for 6 months now. Akala ko naman 3 taon. 6 months? Well, sa bagay, di ba kasi may letter tayo before na long-term relationship na daw sila. Tapos 3 months. Long-term 3 months? Long-term 3 months? Iba nagagawa ng ADHD. Oo. For 6 months now, exclusive, and sobra pa naman akong malibog and hypersexual na nga ata. Ano yung hypersexual? Hyper siguro. Sobrang libog. Sobrang libog. Pero sabi niya, sobra pa naman akong malibog and hypersexual. So ibig sabihin, iba yung hypersexual sa sobrang malibog. Sorry, sometimes we have to check your words here. Hindi kasi minsan, yung mga kabataan kasi ngayon, di ba kapag nag-essay, lahat ng adjectives ilalagay nila yan. Para humaba, tsaka umabot dun sa 1,000 words. Para sa mga susunod na magsusulat ng letter, hindi kailangan 1,000 words, Pwedeng maikse. Kasi ang haba ng mga letter, Podcast lang kami, hindi kami best friend, no? May oras to, Pwede yung iba sa inuman nyo. Yung iba kay Ma'am Charon yung isa. Oo, wag dito. Yung on 30 minutes. Ito ano lang to. Hindi ko alam kung sakit na ba to o kulang lang talaga sa satisfaction. Kasi nga, from everyday, naging once a month na lang sexual activities namin. Wala naman siyang kabit or what. Kasi kahit sa mga nagtatry lumandi sa kanya, nag-no siya. And wala talaga siyang sexual interest in general. Na para bang magpapari ang jowa ko bigla. Baka nga. Mga directs help. Wala pa naman ako sa point na magkakasala para lang makamit yung sexual satisfaction ko. Pero I feel that the time is near. Mahal na mahal ko jowa ko and I don't want to leave him. Pero itong libog kong ito, baka sumabog na lang at ikabaliw ko pa. PS, hindi ako dapat magsisend ng entry pero nabudol ako. Pero parang cathartic palang isulat itong nararamdaman ko. Thank you mga direk. And the cast of Anino sa likod ng buwan. Grabe yung everyday and every night. Yun nga Parang hindi siya pagod Oo, parang bakit siya pagod? Everyday and every night nga siya. Pagod nga. Pero hypersexual siya. So, ibig sabihin, gusto niya yung ginagawa niya na everyday na ikipag-sex siya. Pwede naman, pagod ka, pero gusto mo yung ginagawa mo. Pwede rin. Sorry. Tonet dropping truth bombs. Nabakal pa! Take ko pa ba? Sorry. Pero alam mo, sa totoo lang, parang medyo weird nga. Di ba usually, pag 6 months kayo, ano pa yan, honeymoon period pa yan, di ba? Yeah. So parang weird nga. Feeling ko magpapari nga. Magpapari yan yung jowa. Next letter na ba? Kilala kong ganyan Please expound. Joke lang. Okay muna. Diba? 6 months pa lang Ay, ako talaga mauna. O bilang may ka. Okay, para kay pagod. Natanong mo na ba siya kung bakit siya walang gana? Pangalawa, na-try niyo na bang spice yung Paano siya spice? Paano isa-spice? Role-playing, ganun. Paano role-play? Example. Example. We're visual kami dito. Okay. Hindi namin kaya yung ano lang. So, kunyari, Zero. pero yung lang, luma yung reference. Kaya pala, pero ang bilis na nakaisip ba? Para bang dito lang niya hinugot. Di parang ayun lang, parang role-play lang, ganyan. Yung feeling nyo, dahil nga exclusive relationship sila, what if iba yung persona ngayon? So yun yung magdadagdag ng ay exciting kasi hindi usual yung yung scenario, ganyan. Kasi kung vanilla lang, baka nga nakakasawa na. Pero kasi baka naman yung jowa, hindi rin niya in-expect yung everyday and every night. Napagod. Si OA naman, di ba? Si OA din. Work din. Trabaho rin. Tsaka yung every... Kasi tambay siya. Walang trabaho, no? Walang trabaho, di ba? Try niya mag-theater. Nakakaya naman kay Martin ng first run, di ba? Akala ko ba sasabihin siya experience? Na kahit, sabi niya, akala ko sabihin niya
Hindi, kahit ano. Hindi din ako makaget over dun sa 6 months, pero... Kala ko kung ano hindi mo ka-get over. Usually, ano yan, honeymoon stage pa kasi yung 6 months dapat yan, sabik hayok na hayok pa kayo sa isa't isa. So, ewan ko, it's either parang hindi niya kaya masabayan yung libido mo, libido mo ni pagod, or baka kailangan niyang i-confront kasi baka hindi na masaya sa kanya or hindi na attracted sa kanya. Kasi ba't ayaw makipag-sex sa akin? Di ba parang nakaka-offend naman yun na ayaw niya. Paano kung nakausap na niya, tas ganun pa rin? Anong sagot niya kunwari? Ang feeling ko May sagot si Tonet. feeling ko din niya nakausap. Ay, hindi niya kinausap. Oo. Ayun Close tayo. kami. Ay, dapat yun yung pagkakamali. Dapat pag-usapan nyo na parang, uy, pansin ko parang ayaw mo na diretso mo na. Ba't ayaw makipag-sex sa akin? Ganyan. Or minsan, diretso yun. Landiin niya, ganun. Lalandiin mo. Tama ka, i-spice up. Magbigay naman, ano bang fetish mo? Yan, sakyan natin yung trip mo, yung mga ganyan. What's fetish? Yung mga parang weird na... What's weird? Olfactory. Visual kami. Bumalik na tayo dun sa olfactory. Kung trip niya yung mabaho, o di... Bakit yun? Kasi, di ba yung ano, may iba, may trip yung, para si Kurt, di ba? May tinuro eh! Nagturo eh! Na joke na may ibang tao ganun eh, mas mabaho, mas masarap. So, ayaw nila yung naliligo. May naisip tuloy ako na scenario. Diba? Na roleplay, ganyan. Diba? Yung kunyari, pagkatapos mag-football, ganyan. Oo, yung... Tapos mag-meet sa locker room. Tapos yun na yun, nagtitimbangan, kunyari. Tapos, ayun. Nagtitimbangan ng ano? 4 kilo. At ang guhit. Ng okra. Nag-tension, ganyan. Ano yung ano nun? Ano yung tawag doon? Di ba golden shower kapag yung... Iniihiyan. Umabot sa golden shower. Ano yung kapag ano? Ginijebs? Ay, Oh my God. Sondheim, charot. ayun o, may... Scat? Scat? Tataihan saan? Kasi, oh my God, di ba yung ano? Scat. Yung pala yun. Meron? Oo. Oh my God. Saan? Pero parang shower. Parang ganun connected sa shower. Anyway, comment down below. Ay, grabe fetish shaming ko. Bawal Yes. yun. That's bad. JP. Sorry. Actually, mahilig ako sa tae. No judgment. Oh my God. Golden. Anyway, go. Hindi, tama naman yung sinabi nilang dalawa na kailangan talaga ng open communication first and foremost. Kasi... So, communication is the key. Yes. Amen. Charot. Pero hindi, no charot, kailangan talaga nilang mag-usap. Kasi pag walang understanding, magkakaroon lang ng resentment sa isa't isa. May resentment. So, yun. agad. Hindi kasi parang little things pile up and eventually. Ba't parang na-experience mo na? Hindi naman. May pagtingin ka sa taas, may inalala ka eh. Oo nga eh. Shit. Wala na ba siya? Lagi ba sa hener yan? Inuhuli mo ako. Sa communication? Yes. Okay. Pero feeling ko hindi pa ka nakakausap. No? Pero yung ganyan, hindi pa ba siya like medical condition, yung ganyan, na hypersexual every day and every night? Doc, what can you say? Ano kasi, no? Parang feeling ko kailangan niya ng ibang outlet. Oo. Baka nga. Oo. Baka nga tambay siya at yun lang yung outlet niya. Naku, ginudge mo naman si... Hindi. Normal naman yung maging malibog. Baka hindi lang sila match nung... Oo. Yung Posible din. Kasi once a month pa rin naman sila mag-sex. So, ibig sabihin, meron pa rin. Pero hindi na may meet yung needs niya na mas more than a month. May napanood akong film. Hindi, si Kevin Hart ata nagsabi nito eh. Dahil hindi na sila frequent mag-sex nung asawa niya. Kapag sineschedule nila kung kailan sila magsisex, nagbibuild yung anticipation. Hanggang sa umabot na dun sa date na magsisex sila. So kapag nandun na, yung hayok na sila sa isa't isa, boom, yun, satisfied every month. So, schedule. So, Schedule. siguro suggest natin schedule niya March 1, 2026. Siguro naman. Pwede. Kung di ka ba hayok mo? Kung di ba kayo hayok doon? Baka nanginginig na yung... Sobrang Han, good morning. dumaan na yung Pasko. Valentine's Day, wala. Tapos yung ayaw na niyang hawakan yung jowa niya. Nanginginig.
nanginginig. Betang-betang. Parang nakarelate ka ba, Helen? Bigyan natin siya ng mic mamaya. Kasi parang visual eh. Si Martin. Nagbigay na si Martin. Nagbigay na ba? What's happening to me? Ikaw yung hindi pa Ako, nagbibigay. ako nga yung nagsabi na parang medyo weird yung 6 months. Wala bang iba? Wala siyang ibang jowa. Hindi yung, di ba sabi niya, exclusive sila, pero Baka may ewan ko lang. Hindi ko lang. Siya nagsabi nun, letter sender, hindi ako, baka mag-away sila. Sinisid ka ng ano. Pero ako parang medyo unusual siya. So tingin ko, Unusual yung unusual yung 6 months, nagdudwendle na yung nagdudwendle na. Di ba? So parang feeling ko, mag-break na kayo. Kasi kung gusto niya na ulit ng ganong ma-action, mag-break kayo, hanap ka ng iba, tapos i-break mo yon, balik ka sa kanya, di bago ulit. Brainy. Kasi diba, minsan hindi mo naman mapipilit yung Try muna nila. Baka try muna nila yung schedule once a week. Ganyan. Actually, once a week, ganyan. Tapos kung ayaw talaga ng jowa, break na. Parang, that's it. Yun. Wow, may lines pa. That's it for me, alright. 22 siya, no? Baka nag-aaral pa to. Baka nag-aaral pa sa yung jowa niya, nag-work. Kasi, pagod, yung work kasi, no, may oras din. So, kaming mga nag-work, pagod kami. Meron ka bang gustong kausapin? 7. Kasi feeling ko wala siyang ginagawa. Baka siya, homeschooled. Taray. Or a midwife. Ay, midwife. Paanakan pala ito! Ano yun? Ano? Ano yun? Housewife! Bakit? Pwede rin namang midwife siya. Lying in clinic sa bahay. Tapos walang walang Lying ganap. in clinic. Walang ganap. Judgment, ha? Diba? Parang feeling ko ganon. Parang may iba sila sa schedule na siya merong all the time in the world. Tapos si jowa. Oo, pero try mo na nila. May mga workaround yan. Kung hindi talaga nami-meet yung needs mo sexually, baka time to switch. So maaga pa yung relasyon nila. 6 na buwan pa lang. So pwede pang mag-break. Ito. At least naka 6 months na, di ba? Oo, yan yung sukatan eh. Oo, yung rule kasi ni Popoy, 3 months. Di ba? So, okay na yun. Break na nga sila. Diba? Kasi parang bata pa siya eh. So huwag kang magpatali sa relasyon na Hanap ka nung din, jobless din. Tignan ko lang kung hindi ka magreklamo ma. Sulat ka ulit dito. Tapos, Pagod na pagod na sa sobra. Direk, so paano to? kasalanan nyo to eh. So, speaking of pagod, tungkol saan ang anino sa likod natin? At saka ito, speaking of pagod yung nilang dalawa. At pagod din si Elora dito. So, pagod sila. Pagod and Pagod and pagod. Okay. Sige, yung anino sa likod ng buwan, galing siya sa pelikula. Yeah. So Ni from a Direk film, June, ni Direk June Robles Lana. Tapos ginawa siyang play. It's directed by Tox. Isa siya sa mga haligi. Kung merong logo ng Philippine Theater, baka isa Si Sir yung Tox ulo yan. niya doon. Sa So, kung tatlo silang ulo, si Sir Tox, tapos sino yung dalawa? Elora? Tsaka Ross? Pagito pa. Hindi, tungkol saan yung kasi feeling ko maraming dito, sino nakapanood na dito ng anino? Yung film? Na film. Ay, film. So, kayo napanood yun yung first run? Okay. So, manonood ulit kayo ng second run? Subukan yung umiling. Punta kayo doon. Markado kayo doon. Ayan, sige, G. Tungkol saan ang anino? Basta ang setting ng anino sa Marag Valley, 1993. Tapos kami ni Elora mag-asawa doon. Tapos si Martin, sa span ng 1 taon, tinutulungan niya kami, binibisita niya kami, gano'n. So yun muna. So, basically, siya, tungkol siya sa militarization dun sa lugar namin, sa Marag Valley. Tapos, yung struggles ng
pagiging taga-Marag and ano ba yung pinagdadaanan namin sa gitna ng gera. So, it's yung mga tipong akala mo hindi ka nahawakan ng politics, pero directly natatamaan ka pala. So, yung ganun siya. Basta Cafe is now on Food Panda. Orderin mo na ang burnt miso latte and JP's cooked adobo. Ready kami dyan. Bawat character dito may parang sari-sariling objective. So, minsan hindi mo na alam kung ano yung totoo at saka hindi. Kasi like dito mapapakita kung si Joel ba gusto si Emma ba gusto si Joel, si Emma ba at si Nardo talaga ba nagmamahalan bilang mag-asawa. So, ang hirap ikwento ng story kasi punong-puno siya ng twists. Siguro lalo na pag pumasok na yung second, third, and fourth act, ang daming secrets na marireveal. Flip Secrets. Parang huling 3 linggo. Sino ang para kanino? Mga sikretong mapupunya. Pero, tama yung sinabi ni Martin kasi nga, one secret after another. Tapos minsan maririnig mo talaga yung audience sa magagasp. Dahil nga, ay, ganun. Kasi ako hindi ko pa napanood yung pelikula eh. So, bago siya sa akin. Tapos sabi nung mga friends ko na nakapanood ng pelikula, merong mga elements sa play na dinagdag lang talaga ni Direk June Lana sa play na wala sa pelikula. Si Direk June na nagsulat din for the Yes, oo. Tapos talaga, si Direk June, actually hands-off siya. Hinayaan niya si Sir Tax na i-adapt sa play, yung film na walang intervention ni Direk. Pero ang history din kasi talaga nung Anino, isa siya sa mga unang material ni Direk June, estudyante pa yata siya sa UST nito. Sinali niya to sa Gantimpala Theater. Tapos play siya originally, tapos teenage nila sa UST, wala pa yung sex element doon. Wala pa yung sex element. Wala pa yung sex element UST. doon. At Baka magalit sila father, no? At kahit wala pa yung sex element doon, controversial na yun nung panahon na yun. So may may agam-agam sila na muntik na sila daw hindi makapag-show, ganun. Tapos, nung inadapt sa film, parang naisip ni Direk June na kailangan ng something ni Emma na makokontrol niya or kailangan niya ng weapon. Tapos naisip niya, sex yung weapon ng sexuality yung pwede niya maging weapon. So, yun yung naging script ng play ngayon. Ng film. Ng film. Yes. So medyo malaki yung difference ng film from the stage adaptation. Yes. Sinong nag-play nung mga roles nyo sa pelikula? Si Joel, si Luis Alandi. Si Emma, si LJ Reyes. Tapos si Nardo, si Anthony Falcon. Yes, yan si Anthony. Ang ganda ng poster niya yung ba't di kayo nakaikot dyan? Kasi diba yung Nung film? Yung una. Yung unang Okay. yung unang... So ito, nakatayo na kayo. Oo. Who done it parang gano'n. Pero may version na nakaikot kami. Meron pa rin. Kay Martin, curious ako kung bakit ito yung napili mo as your debut sa theater. Ako kasi parang... Paano ka nakuha dito? Hindi, pina-audition ako ni Direk Percy. Minessage ako ni okay. Direk Percy. Ako ilang beses na ako gumawa with Idea First Born Beautiful, Panty Sisters, marami pang ibang movies with them. So, ako parang alam ko paggawa ni Idea First maganda. So, okay, punta ako sa audition. So, yung nakuha ako, bigla akong nanigas kasi parang may doubt, kaya ko ba? Kasi never pa ako nag-theater eh. Parang may moment na nag-stuck up ako na parang oo-ohan ko ba hindi to. Pero na-realize ko bandang dulo na parang paano ako mag-grow as an actor kung hindi ako aalis sa Comfort zone. Sa comfort zone ko. So, ayun, takot ako pero yun, nag-say yes ako. Galing. Kumusta yung experience yung difference ng experience sa film tas Siguro yung ang pinakamalaki talaga yung kasi sa film pwede mag-cut, sa TV pwede mag-cut. Dito hindi. So medyo na-overwhelm ako dun sa script nung una, yung memorize ng lines. Tapos 3 lang kaming actors. Pero possible pala yun eh. Na-realize ko na magtutulong-tulungan kayo kahit 3 lang kami. Parang kunwari may times na parang feeling ko magpa-fumble yun. Makikita mo yung mata ni Ross itingin sa akin parang siya yung sasalo or si Elora, ganun din. So yun yung interesting sa theater eh. Parang sasaluhin yung isa't isa para makagawa ng isang magandang show. Kagaya ng isang show na. Oo, yung pulse. Ayun, ang dami. yung hindi pumutok yung Ay, barel. barel. Yun. Oh, so paano yun? Ang nangyari, direct, sound cue yun eh. Sound cue yun. Pag-spoil yata ako. Pero basta may moment na hindi nangyari, pero naitawid pa rin namin. Paano nyo natawid? May split second na nagtinginan kaming lahat. Oo. Tapos biglang,
ano na, parang kaming, hindi namin maintindihan, nag-connect kami, tapos bigla kami napa-improv, na nag-work naman, na-connect naman namin sa sa ending. Kaya pagkatapos namin yung, nangyari talaga yun, no? Oo, galing. Dahil lang hindi pumutok yung barel. Oo, hindi pumutok yung ba? Dapat ito yung pumutok. Totoo. Hindi yung pumutok. Ano ba ibang moments na parang memorable kasi akala mo hindi mo na masisave or nagkamali ka pero biglang naging maganda yung ending or effect or any memorable nung first run mo? Ako siguro hindi, may time kasi merong part doon na may very important props ako na hawak. May scene na sa gitna ng play, kailangan ko yung props yun. And sa simula pa lang, nalaglag ko siya. Nalaglag ko siya doon sa isang eksena. Tapos buti na lang, natalikuran ko na siya, hindi ko na napansin, nag-yosi akong ganyan. Si Rose, ginanon ako. Tapos hindi nakikita ng audience yung mata-mata acting siya na manon siya sa akin. Tapos pagtingin ko, papasimple ko So may mga ganong times na, yun nga, nagsisinisave isa't isa. Kayo, kung ano yung mga memorable. Oo, kunyari nagkamali. Kasi, syempre hindi natin, kaming mga nanonood na audience, hindi naman namin napapansin yung mali Kayo lang yung nakakaalam. Lalo pag first time namin mapanood. Oo. Naalala ko yung guessing lang ni Miss Jolens kasi for a walang aray. Parang before daw siya makasali dun sa musical, kapag nanonood daw siya ng play, ang inisip niya parang, ano kayong ginagawa nila sa likod? Nagsisigawan ba sila? Mga ganyan. So for audiences, parang ano yung something special with stage at lalo na sa Anina? Ako personally, medyo pasintabi. Hindi ko alam kung nakaganda siya, pero memorable siya definitely for me. Kasi yung role ko dito, wala talagang babaan sa stage. Walang babaan. Hindi ako bababa. Kasi wala kaming intermission, by the way. Actually, ngayon nasa stage pa rin siya. Oo. Wala lang to. Ito pa rin yun. Charot. Hindi, pero wala kaming intermission. Tapos hindi kami bababa. Ay, ako personally, hindi ako bababa sa stage. Tawang-tawa naman si Rose. Oo nga. At BVIP siya din. kasi alam niya naihi ako sa stage. Habang lumilinya, ako ang nag-golden shower. Yes. Connected naman. So, yun. Wait, ilang oras ba yung 1 hour and 40. Oo, almost 2 hours. Mabilis na yun pero nito 2 hours kami. So sa anong part ka na ihe? Siyempre, hindi dun sa sex scene. Kembot scene. Dun na sa last. So, good thing sa last. So curtain call pa. Ayun. So, ending, bumili na sila ng Arinola for me. Para pag may chance na umano sa likod, Iihi na. ilalabas ko na siya. Kasi, yung Ikwento mo Siya muna. kasi yung ka-eksena ko nung Naihiyan mo pinatulo ko na. Hindi ko siya inihiyan. minsan hindi ako naniniwala kasi yung inihian niya, yung doon nakalagay yung tuwalyang Hindi. pinampupunas ko sa sarili ko. Mali! Okay, mali. So hindi ko. Hindi nga. Mali. Tapos ka na magpunas nun at magbihis. Okay. After nun, dun ko pinapatulo. Tapos yun yung ginamit ko pang punas dito. Ang baboy, no? Pero okay. So yun, yung memorable. Pero I'm sure din naman nakita yun. Hindi naman nahalata ng mga tao. Direk Jun, baka kailangan mo na humanap ng bagong Emma. Meron ganyan din si Fergie. Meron ganyang moment si Fergie, naihi siya sa stage. And naka-short siya. Kita na tumutulo. Baka naman pawis. Hindi, mami, inamin niya Ako, mami. Sabi niya, naihi ako. At Yun least yun. si Laura umamin din. Kasi nga ganun din, full bladder. Tapos wala siyang way to exit. Kasi, Buti na lang tapos na yung brocha, no? Kung hindi na golden shower ka. Nadilaan ko rin. so kayo, hindi kayo, parang nung nakita niyo yung script at nakita niyo yung mga sex scenes at yung nudity na kailangan gawin, di ba yun naka-hinder sa pagtanggap niyo or yun pa yung nagpa-udyok sa inyo na kailangan kong gawin tong na to? Stage. Tingin kayo agad sa akin no? Pero Ikaw ba may pinakamaraming nudity? parang gano'n. How many? A good minute lang naman yun. 1 hour 40. Whole time pa. The whole play.
Pero a good minute lang naman yung nudity yun. Kinonta kasi ako ni Sir Tax na mag-audition. So, feeling ko, parang, kaya naman magubad ni Ross on stage eh. So, go na. Pero di naman, nagubad na kasi ako dati. Way back 2014 sa isang musical. Which musical? Ang Nawalang Kapatid. Yung sa Dulaang UP. Tapos ano yun parang highlight nung play. Maglalakad ako sa bridge ng... Hindi niya yung highlight. Charot. Pero yun na nga. Oo, naka-follow spot. Nag-ilaw. Pero meron nga direct, may follow spot nga doon. Siyempre, ma-follow spot yun. So ayun. Kaya hindi naman ako nagulat nung sinabi ni Direct Tax na maghuhubad ka dito, Ross. Opo, okay lang. Oo naman agad. Alagad ng sini. Alagad ng sini. Alagad ng sini. Correct. Tsaka hindi pa ako nakakaroon ng isang project na parang sexually charged. So nung in-offer na mag-audition, umuo ako agad na mag-audition. Ganyan. Tapos nung nakapasa, go agad. So yun. Ako napanood ko yung film more than the sex scene, ang talagang nagpa-oo sa akin yung story. Kasi gusto ko yung storya niya. So, bonus na lang yung I mean ang daming tao nagsabi, ang daming sex dito, pero actually yung sex dito sobrang importante. Tsaka hindi lang siya puro sex naman talaga. Actually mas political siya. And ayun, ako pero first time ko rin mag-sexy sa stage na may nanonood. Exciting din pala. May nabuksan. Hindi. Oh, hindi kasi Now it's your fetish. kasi Magkaiba yun. Yung kasi lang may nanonood. Hindi kasi sa TV, 'di ba, parang sanay ka na parang konti lang tao. Dito, ang dami. Parang akala ko nga noon para makako-conscious kaya ako. Pero pag umapak sa stage, parang may sarili na kayong mundo eh. Hindi mo na nga makikita yung audience eh. So, ewan ko, parang ako yung mga sex scenes natin, parang wala no inhibitions at all. Nung pelikula pa lang, nag-audition na ako kasi interesado ako dun sa story niya, sa concept niya. Tapos yung 3 actors lang, so acting piece agad. Actually. So, and that was 2013, 2014, I think. Yung audition. Yung unang audition ng pelikula. Nag-audition din ako doon. Pero mukha akong Pero high school. bagets pa kami. Parang 19 pa lang yata kami noon, 18. So yun. Tapos, nung nagkaroon na ng netos on stage, parang mas malaking opportunity siya for me personally. Kasi parang kumbaga comeback ko siya sa theater. Kasi matagal ako nawala sa theater. Theater Last play ko was 2013. Tagal na. Oo. 2013? Tas lagi lang yung lagi akong chorus. Forsaken House sa UP. Sa din. UP. Si Sir Tony Mabesa yung director namin. The late national artist. So yun. Tapos kaya nung sinasabi niyong veterano, hindi, parang kumbaga first ko lang to na major role. Hindi ka ba pwedeng i-joke? Ay, sorry na. Sorry na. Masyado naman gawa. Masalatang joke yung parang, Hindi, pero comeback ko siya, tapos major role pa. So yun. Masaya ka naman. Happy naman. Ano yung iba sa sa second run, kung meron man? Ang major change yung motivation namin for each character. Tapos, tinweak lang ni Sir Tax eh. Pero grabe yung niya, yung tawid niya from act 1 to the last act. As in, it feels like a different play. Kaya, ayun, exciting eh. No? Actually, yung mga nakapanood nung una, pag pinanood nila ulit, parang ibang play. Ibang experience. Oh. Ano yun? Chika nyo na. Spoiler ba? Spoilers. Pero yun. Ipuputok pa rin na Yes! Pero ang saya lang kasi kahit same script, ganyan, pero iniba lang talaga yung kung ano yung through line namin per character. Wala, bago. Nakakapanibago siya. Exciting din kasi may nilook forward tuloy kami na hindi na, kasi parang last run, pag mga bandang gitna na, yung it feels mechanical, di ba? So parang you're finding ways to bagong what if, ganyan, parang okay, sige, anong what if ko ngayon? Para bago yung flavor or exciting para sa akin. Pero this time dahil nagbago yung si Direct Tax na yung ng through line namin. Bago. Masaya lang. Tsaka interesting din na magme-mix match kami with the alternates. Yun din. Kasi So, iba din yung ibang binibigay ng dynamic alternates. Kaya So, yan. yun din yung look forward namin.
Kasi dati kayo lang talaga. And then alternates na sila lang Yes. talaga. Yung first run, may alternates kayo nun. Understudy. Pero this run, yung understudies namin, alternates namin. Anong difference ng understudy at alternate? Ang understudy, wala silang guaranteed shows. So parang cover sila just in case na may force majeure, may mangyari sa Force majeure. Oo, actor na Very kontrata. na nagkasakit ganyan. So nandun si cover para mag-take over. So tuloy pa rin yung show. Walang masasayang, walang i-refund na ticket. Si alternate, meron talaga siyang designated. Yes, may guaranteed show siya. Parang yung mga understudy, sila yung kinakabahan every Yeah, Totoo yan. sila every Totoo. show. Hindi niya alam kung Sasalang gusto ba niyang sila? sumalang or hindi. Pero Yes. yung mga understudy, marami ding mga understudy na sa Broadway maraming ganyan na mawawala yung tapos usually yung lead star sobrang big Yes. Broadway star pero nung pumasok yung understudy, syempre yung understudy di mo alam kung kailan kayo. So ang tendency Yes. mo, I will give it my all kasi pwedeng ito na lang yung time kong makapag-perform. Okay. Tapos usually, sobrang ganda. Yeah. Kasi wala eh. Bigay na Raw. Yes. So, Nangyari na ba sa inyo yun? Yung may understudy kayo, tapos biglang... or kayo yung understudy. Ako yung Ako hindi understudy. pa. Tapos sumalang ka. Ay, hindi. Hindi ka nakasama. May interesting story about sa understudy Hindi ko na kung may time pa. Si Ted Neely. Mga 20 seconds. Oo. sige. Pero yung gist kasi, Jesus Christ Superstar. Tapos, original na ng Jesus Christ Superstar Broadway. Tapos, kung kilala niyo si Ted Neely, siya yung nasa film. Pero nung play version pa, siya yung understudy nung Jesus Christ. Tapos, may isang show na basta may guesting ata yung lead ng Jesus Christ Superstar. Tapos, nag-cover lang si Ted Neely. Yun yung napanood ng producer nung yung sa film. And Minsan talaga swertihan lang. oo. Stories. Tapos, wala Umatak na si Ted Neely as Jesus Christ Yung de facto na talaga Kasi wala akong, kahit na nag-run pa siya ngayon or ang naisip ko pa rin na de facto Jesus Christ si Ted Neely pa rin. So, bunga siya ng pagiging understudy. Galing. Diba? So, saya lang. May question, no? Kasi natry nyo na kayong tatlo yung film, tas ito theater. Parang ano yung process nyo as actors pagdating sa stage na hindi nyo nagagawa or hindi nyo ginagawa sa film or sa TV, ganyan? Ako, sobrang bago sa akin ito and masasabi ko ito yata yung parang pinakamahirap and pinakamalaking achievement na rin na nagawa ko. So, proud ako. But, yung proseso na ginagawa ko na dito lang, siguro hindi ako nagpupuyat. Alam mo yung to the point na sobrang anxious ako na gusto ko maging maayos lahat. Hindi ako umiinom, hindi ako nagpupuyat. Tapos sobrang hindi nyo ba napansin parang sa sobrang anxious ko, lagi akong prepared. Yung pagpupunta ko rehearsal, parang alam bang nakuha ko pa lang yung script. Ang una kong ginawa, sobrang haba nung lines, minemorize ko agad lahat. Kasi gusto ko maayos lahat. So Actually, nagulat kami sa'yo kasi first, dinner rehearsal, drop scripts ka. yun nga kasi dala ng anxiety. Alam mo, sobrang anxious ko. Gusto ko maging maayos lahat. Minemorize mo lahat mabilis. So, yun. So, bago sa akin yun kasi, di ba, alam mo naman sa TV minsan, spoiled ka, dadating yung script on that day, tapos basahin mo, memorize mo dyan, pagdating sa set, adjust pa yun ng onte, iba siya. Yes. So dito, ibang-iba sobrang prepared. Ultimong pati katawan ko, ayoko mapuyat, ayoko malasing, ayoko mag-hangover. Pati mood ko, kailangan nakakape ako, good mood ako parang alam mo yun. Ganon. Galing. Yung drop script, ibig sabihin, memorize mo na dapat pag drop script. So, nag-drop script siya, kayo. Whole script. O, hindi pa. Hawak pa Ako namin. naman kayo. Yung nag-drop siya ng Yung hiya kami direct. Yung hiya kami nung panahon na yun. Hawakan mo na rin. Kahit kapisado mo, nakakahiya Kasama ka naman, Martin. Ito naman, Pero yung case kasi yun, nalimutan niya yung script niya. So parang, walang script si Martin. Pero Magno-note pa ng blocking. Pero memorize niya. Malaking kasalanan pala yung hindi mo dala yung script mo, di ba? Pero yun nga, na-memorize ko naman. Okay lang. Kabisado mo naman. Parang okay ka pa rin naman kasi nakuha mo nga yung ilaw doon sa puso. Ikaw nga yung favorite. Ikaw yung favorite ni Lord. Kayong dalawa. Ano bang difference? Siguro mas nakakapag-create ng mga scenarios or setups bago sumalang. Kasi yun nga, kahit na paulit-ulit yung show, parang mag-iisip ka pa or mag-i-imagine ka ng what if ganito yung gawin kong atake? What if ganito? Kasi sa pelikula, dahil nga isang pasadahan lang, limited din mag-explore ng what more
Not unless yung director mo ay interesado din. What if try natin ganito? What if ganito? So, depende rin. So sa bawat show, tinatry nyo mag-iba-iba ng atake. Ganun. Ano lang naman, a different what if lang naman, yung what happened before the beginning of the play. So parang, para maging fresh siya, for example, what if galing ako sa lugar na to? Para mag-iba lang yung breathing, kunyari, sa simula, or iba yung tingin ko kay Elora, or iba yung tingin ko kay Martin, para lang lagi siyang fresh. So, yun yung ano naman, yung masasabi ko siguro yung difference ng on-cam versus theater. On-cam, dahil nga per scene siya, yung preparation mo before the take, parang marami kang options. Yun nga, sabi nga ni Elora kanina. Pero sa play, dahil ang preparation mo at the very first moment of the play, kailangan yung preparation mo yun tatawid hanggang dulo. So, kailangan stronger din siya. Yung character through line mo, stronger siya na dapat tatawid siya from act 1 to act 3. From the last act. Kailangan ang tawag doon, tuhog. Oo, matutuhog siya. Oo. O sige, invite nyo na sila, ang ating audiences, na kahit yung mga nakapanood pala ng first, so dahil sa sinabi nyo, kasi malaking bagay yun yung may iba sa second run or sa staging. Malaki. Malaki actually. Inimbitahan namin kayo na panoorin ang Anino sa Likod ng Buwan starting October 17 hanggang November 9 sa PETA Theater Center. Ayan. So, abangan nyo po kami ni Martin, ako, si Ross. Kasama din dito si Paj Pahara, charot. Vincent Pahara, Denise Esteban, and Edward Benosa. Yan. Sa PETA Theater Center. Directed by Tax Rotakio from October 17 to November 9. As tickets. Tickets ay sa tickettome.net. Yan. And also check mga social media ng Idea First at ng Anino. Yan. Thank you so much. Thanks, guys! Alright! Sobrang buhay na buhay ang Philippine Theater. Totoo. Yes. Sobrang Sunod-sunod. Sana all. Masaya. Sana sa cinema din. Ay, cinema. Habol tayo, guys. Actually, may ginagawa ko for the first Cinesilip Festival this October 22. Kasama ko doon si Denise Esteban and si Vincent Pahara na. So, Busy kayo, busy, Sinong director nung sinisilip mo? si Miko Baldoza under Southern Lanterns. Southern Lanterns. So, magsa-start yung festival ng October 22 until October 26. Ayun, Haplos sa Hangin ang title ng film. Yes. Galing. Ganda ng poster Congrats. niyan. Actually. Erotic horror. Yes. At medyo kakulay din. Oo nga. So, Pula-pula after nyo din. manood nito, magsasabay siya, no? Correct. Magsasabay. So, banlaw sila. So, ano kayong ang banlaw nila? Kape na lang ng basta. Kape ng bus. Dito na lang sila. Dito nagbanlaw. Better. Tama. Oo, ang lapit lang dito sa PETA. Correct. Sobrang lapit. Oo. Walkable, no? Kaya. Kaya naman, pero kaya. hindi ko yun gagawin. Kayang lakarin, Kaya yun. pero bakit? 10,000 steps yun. Guaranteed. Thanks, guys! Thank you so much. Thank you. Thanks for having us. Congrats. 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 Bye! Bye-bye. Okay. Thank you so much. Congrats.